The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ikimay mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig ka sa salong magtibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Ayan, magandang hapon CLSU ones, lalong-lalo na sa mga nakatutok at nakikinig sa atin ngayong hapon na ito. Ayan, gayon din sa mga palaging nag-aabang at talaga namang nakasubaybay dito sa atin sa Radyo CLSU, the university's official radio station. Ayan, tama ka dyan, Ana. And of course, batiin din natin yung mga nakatutok and syempre, yung mga nag-aabang sa atin sa ating Facebook Live through the Facebook page of Radyo CLSU and CLSU page. Ayan. And syempre, bago tayo magpatuloy, gusto na din po namin kuhanin tong time na to para humingi ng paumanhin. Since na-postpone po yung episode natin last Friday, kaya Monday po tayo nag-e-airing ngayon. Nagkaroon po ng konting technical difficulties nung nakaraang Friday, kaya po ngayon tayo nag-e-air para sa episode natin ngayon. And by Friday po, back to regular programming na rin po tayo. Ayan, thank you po sa mga nakaintindi and pasensya na po sa mga nag-abang na talagang nagchat-chat pa. Bakit wala pa rin yung live namin and yung airing. Ayan, salamat po. Ayan, paumanhin po sa mga nag-abang. And syempre, bago tayo magpatuloy, partner, tayo muna ay magpakilala sa mga nanonood sa atin ngayong hapon. And I am Annalyn Paragison. Ayan, and I am Julian DC Pagaduan and we are your host for today's episode of CLSU Matters. Issues and stories that matters. Ayan, bago tayo magtungo sa ating main discussion, I would like to acknowledge our CLSU President, Dr. Evaristo A. Abella, to our Vice President of Administration, Dr. Ariel G. Mactal, and sa ating Research Extension Vice President, Dr. Edgar A. Orden, and syempre sa ating Vice President of Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco, and syempre last but not the least, ang ating Vice President of Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo. Ayan, and syempre hindi rin mawawala sa mga babatiin natin ang ating radio station manager. Hello, Ma'am Zoril D. Sibilia Flores. And syempre sa ating mga directors, deans, department heads, faculty and staff, student leaders, and sa po ng sangka-estudyantehan. Magandang hapon po sa inyo lahat. At idagdag ko na rin yung ating mga masisipag at masisigasig na University Security Force at ang ating mga UTS drivers. Ayan. And syempre, binabati rin namin yung mga kasama namin sa office, sa PMS and Stratcom. Ayan. Hello po kila Ma'am Yen, kila Sir Ogie, kila Sir Jason, kila Sir Flo, kay Ma'am Jess, kay Sir Kuji, kay Attorney, and syempre sa mga kasamahan namin, kila Carlo and kay Princess. Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. And syempre, batiin ko na din yung pamilya ko and yung mga kaibigan ko na nakasuporta at nakasubaybay din. Ayan, Ana, ikaw, baka may gusto kang batiin? And syempre, take ko na rin po itong opportunity na to para batiin yung kaibigan ko ngayon na nanonood sa atin, kay Princess Ailera, and syempre sa aking family, especially sa aking mga pamangkin kay Inday and Axel. Ayan, syempre, bago tayo magpatuloy, batiin din natin yung mga nakatutok sa atin ngayon. Yeah. Ayan, so, ayan, tignan natin sino yung mga nanonood. Ayan, hello kay Sylvester Nel, ang sabi niya, kakute nyo po. Ay, salamat po. Ayan, and syempre, ayan, sino pa? Si Noraline M. Torres. Ayan, shout out sa Nora. Salamat sa pagtutok nyo. Kay Jel Pauline de Guzman.
And kay Princess Ailera, ayan, hello po sa inyo. And syempre kay Ma'am Carlos Khalil Santiago, ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. So ayan, mabalik tayo sa topic natin. So yun nga, no nakaraan medyo na-postpone yung airing natin. So medyo na-postpone din yung excitement natin Yes, talaga, partner. Siyempre, sa kung ano nga ba yung tatalakayin natin ngayong hapon. And kaya naman pagpapatuloy natin excitement natin ngayon, and for sure, sa mga nakatutok sa atin, excited din sila. Ano nga ba yung topic natin ngayong hapon? Kaya, nararamdaman mo na ba yung excitement ko, partner? Yes, partner. Talagang ramdam ko na siya ngayon. And syempre na-excite na rin ako dahil talaga namang kaabang-abang at talagang nanunuot pa ang balitang gustong-gusto nating ibahagi ngayong hapon na ito. Ayan. Pero, syempre, bago tayo magpatuloy, alam ko naman na marami pang bago sa programa natin. Baka mayroong napadaan sa mga freshies na ngayon lang napadaan sa programa natin. Ayan. Bago tayo magpatuloy, pwede mo ba kaming bigyan lang ng brief overview or explanation ano nga ba yung programa nating CLSU Matters? Ayan, para po sa bago pa lamang dito na manonood, ang CLSU Matters po ay ginawa upang itaas ang kamalayan ng CLSUans regarding the important events, programs, and initiatives of university. Ang programa pong ito ay naglalayong talakayin at ibahagi sa lahat ng opisyal ng CLSU at mga student leader na maaring makapagbigay ng mga impormasyon o kaalaman sa mga napapanoong issue sa loob ng CLSU. Gayun din ang mga kwentong maaari nating makapulutan ng matinding inspirasyon. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, partner, mag-recap muna tayo sa nakaraang episode natin. So, ano ba yung naging episode natin itong nakaraang linggo, partner? Actually, partner, last week, since hindi nga natuloy yung airing natin noong nakaraan. So, last Friday po, ayan, yung episode 2 natin na kung saan nakasama natin si Sir Darcel B. Parungaw, ang USSC chairperson and syempre ang student regent. Ayan. So, kung saan ang tinakil natin ay roles and responsibilities ng isang student regent. Doon natin nalaman gaano nga ba kabigat ang trabaho ng isang student regent. Gaano kabigat dalhin yung ilang libong estudyante para maging boses, para marinig yung mga hinaing nila. And syempre, hindi lang doon umikot yung talakayan natin. Syempre, nagkaroon din tayo ng chance na itanong ano nga ba yung mga plano and plataforma na iaalay niya sa sangka-estudyantehan. Syempre, yun naman yung pinaka-importante, yung makapag-serve syempre sa mga estudyante ng CLSU. And aside doon, maraming natanong yung mga viewers natin noon regarding paano niya susolusyonan and kasama ng kanyang mga kawani kung anong yung mga problema ng estudyante natin and paano nila tutugunan yung mga hinaing. Ayun. So, ayun, mabalik tayo sa episode natin ngayon. So, nabanggit mo nga kanina na pinaka-main goal ng programa natin ay makapagbigay ng impormasyon. Siyempre, hindi lang basta impormasyon, mga mahalagang impormasyon para na talaga namang magagamit ng mga CLSU1s, ng mga staffs, and syempre ng mga faculty natin. So, ayan, dahil nga nalalapit na, alam kong excited na din kayo and may mga naririnig na rin kayo since kanina na-post na yung unang teaser natin. So, ayan, malapit na ang Ride Fest, mga B, kaya naman for sure, excited na yung marami. And syempre, marami din naghihintay. Ano nga ba yung mga kailangan nating abangan for this year's Ride Festival? So, ayan, ikaw ba, Ana, before tayo natin ipakilala yung makakasama natin ngayon, ano yung pinaka-tumatak na experience mo last Ride Fest? Yun, partner, yung maalala ko lang yung experience ko actually, first time na experience ko sa Ride Fest is last year pa actually. Yun, ginanap siya sa FPJ Hall na kung saan merong product exhibit doon and showcase doon yung iba't ibang produkto ng CLSU. And syempre, in-explore namin yung mga booths doon and may mga free taste sila na pagkain. And syempre, bukod sa nabusog kami, talaga naman nag-enjoy kami sa mga booths doon. And how about you, partner? Ano naman yung naging experiences mo sa Ride Fest? Ayan, talaga parang pinaka-highlight doon, partner, yung yung nabusog sa mga free taste ng mga buta. So, ayun, parang same lang din nung sa'yo, pero actually, naka-attend ako ng parehas na Ride Fest, yung pinakauna and then yung last year, ayan. Yung pinakauna, same sa experience mo, since limited face-to-face pa po nangyari yung pinakauna nating Ride Festival. So, hindi naman magkakasunod yung mga subject nun, kaya syempre nakakapuslit-puslit ka, syempre yung building namin, malapit lang naman sa FPJ Hall.
So, kaya nakakapunta and nakakatuwa na syempre, may mga, aside sa mga pre-taste, may mga palaro sila and may mga pinamimigay din sila like ball pens, tapos yung mga long sleeves. Ayan, na talaga naman nagagamit din ng mga estudyante natin, syempre lalo na din pag may field work. And nung nakaraang last Ride Fest naman, dito medyo seryoso to kasi meron kami isang subject na kailangan magsulat ng science article na kailangan namin umattend ng Ride Festival. Pero kami mamimili anong event yung kailangan namin puntahan na i-cover. So, ang napili ko nun is yung technology pitching na ginanap sa BPAA Amphitheater. And nakakatuwa lang din kasi doon mo makikita yung mga iba't ibang innovations na talaga naman nagawa na iba't ibang centers natin dito sa CLSU. So, ayun yung pinaka-core memory sa akin. Wow, talaga namang partner na nag-enjoy ka at the same time natuto at marami kang na-discover. Kaya naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito ay tungkol sa Ride Festival. And for sure, excited na yung mga nanonood sa atin ngayon. Kaya wag na natin patagalin pa ito, partner. Simulan na natin ang kwentuhan. Kaya partner, pakilala mo na ang magiging guest natin ngayong hapon na ito. Ayan, for sure, excited na. Kaya excited na yung mga nanonood sa atin. Kaya hindi na natin patatagalin pa. And I know, kilalang kilala to ng mga engineering student, lalo na ng mga agricultural and biosystems engineering students dyan. Ayan. Ang makakasama natin ngayong hapon ay isa sa pinakapunong abala for this year's Ride Festival. Ayan. Let's all welcome Dr. Jonathan V. Pabula. Ayan, welcome po sa CLSU Matters, Sir Jonathan. And advance congratulations na din po, sir, dahil talaga namang tuloy na tuloy ang Ride Festival ngayong year. Ayan, sir, kamusta po, naman sir. po ang inyong pakiramdam ngayong hapon na ito? Ninenervyos ako actually. So, First time mo ba, sir? na mag-guest dito sa inyong radio program. So, I would like to take this opportunity para pasalamatan syempre yung Radyo CLSU for having me today. Yan. Yes. So, babati na rin ako dun sa ating sir, mga go, sir. tagapakinig, tsaka yung mga nanonood sa atin. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Baka sir, may gusto ka pa i-shout out like family, friends na baka nakatutok din ngayon. Yeah, actually madami. Kaya lang sa dulo na kasi sa dami nila, baka mamaya hindi tayo Hindi tayo umabot dun matapos, sa topic sir. natin. So, i-reserve ko na lang yun later. Yan. Ayan. So guys, yung mga nag-aabang po ng shout out from Sir Jonathan, mamaya na lang daw po. So ayan, mabalik tayo sa topic natin. So ayan sir, for sure, marami na pong excited para sa pag-uusapan natin ngayong hapon. Pero syempre sir, bagong lahat, gusto din namin magpasalamat in our end sa pagtanggap po ng imbitasyon namin na maging guest speaker po ngayong araw na ito. Okay. So ayun po sir, start na po tayo. So yan, mukhang handang-handa naman na si Sir sa ating ngayong hapon na ito para sa ating mga katanungan. Sir Jonathan, para po sa kaalaman ng lahat, especially po sa mga first year and new faculty po, maaari niyo po ba kaming bigyan ng maikling introduction kung ano nga po ba ang Ride Festival at kung paano po ito nagsimula? Ayan, sige. So, for everyone's information po, so every year meron tayong ginaganap na agency in-house review of ongoing and completed projects. So, yung ating mga kasamahan ng mga researchers, mga faculty members and staff, ay doon nila pinipresent yung output ng kanilang mga research. Okay? So, ngayon, itong mga research na to is either internally funded or externally funded by different funding agencies, either by government or private institutions. Okay? So, since itong research na to ay funded nga ng mga government and private institutions at hindi biro yung nilalaan nilang kumbaga funds dito sa mga projects na to, and one way for us to monitor if these funds were properly utilized is syempre magkaroon tayo ng internal monitoring. Okay? Kaya yung mga projects na or research ng ating mga kasamahan dito na mga researcher, mga faculty natin and staff, is sinasubject natin yon into comprehensive evaluation. Okay? So, ganun siya. So, ngayon, yung ating way kasi to disseminate din yung mga technologies na nade-develop natin is through that in-house review. Kaya, during this event, yung ating mga project proponents, we are requiring them to present yung progress ng kanilang research or kung completed naman is, of course, to showcase yung output
ng kanilang mga research. Okay? And doon din sa event na yon, pumipili tayo nung inilalaban natin doon sa regional or kung papala rin ay doon sa National Symposium on Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. So, yun yung ginagawa natin sa in-house review. So, ngayon, para mas marinig tayo, okay, locally, and in fact, we are also extending yung ating reach internationally. Kaya ginawa nating mas malawak at exciting. Yan, yung ating taunang agency in-house review. Kaya, noong 2022, doon natin inilaunch yung ating kauna-unahang Research, Innovation, and Development Festival. So, yung naging milestone natin doon actually is, kung familiar kayo doon sa tinatawag nating Kamalig. Ayan. So, doon natin inilaunch yung Kamalig na yon. Kaya yung ating, because of that, ay naging way yon para yung ating university is makilala bilang isang agri-tourism site. Okay? So, syempre, shout out natin yung mga, kung sino yung nagpasimuno nung Kamalig na yun, no? Yung ating former president and now the Vice President for Research and Extension, Dr. Edgar A. Orden. Syempre, kasama din yung dating, or yung former Vice President for Research and Extension din natin, Dr. Armando N. Espino Jr. And isa pa, yung baka magtampo sa akin tong matanda na to yung former Vice President for Research and Extension din natin, si Dr. Emilio Cruz. So, yan yung mga nagpasimuno ng Kamalig natin na yan. So, yung Kamalig kasi is a very important venue sa mga R&D initiatives natin dito sa university kasi doon naka-showcase at kumbaga naka-demo yung ating mga technologies na result din ng ating mga research initiatives. Yan. Ayan. Sir, nabanggit nyo nga po kanina na every year na natin isinasagawa yung Ride Fest. Matanong ko lang po, sir, na-curious lang ako. Like, initially po ba, or anong start po ng Ride Fest, talagang nakaplano na po siya na every year gawin? Or masyado lang pong naging successful yung pinakaunang Ride Fest? Kaya parang naisipan na every year na siya i-celebrate. Well, actually, nakaplano na siya. Kumbaga, ito na yung pumalit talaga doon sa ating taunang in-house review. So, every year talaga, yan na yung gagawin natin. So, kumbaga, sir, mas pinalawak lang po natin. Pinalawak para natin. Mas marami po yung maging involved sa celebration na ginagawa. Yes, po, that is correct. And syempre, pasasalamatan din natin yung mga kasamahan natin sa different specialized R&D centers natin na tsaka yung ating mga kasamahan sa extension office na silang nagtaguyod para mabuo din yung ating Kamalig. Yan. And yun naman, sir, ito, next question po tayo. Di ba, sir, every year meron pong tema yung Ride Festival na ginaganap. So, ngayong year, sir, syempre panibagong tema. Pwede nyo po ba kaming bigyan? Ano nga po ba yung paliwanag or yung parang reason behind the team po natin ngayong Ride Festival? Okay. So, yung team natin ngayon sa Ride Festival na to is yung Better Communities Through Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Generated Technologies o yung AANR Generated Technologies. So, dito kasi yung university natin, gusto nating ipakita kung ano yung mga technologies na meron tayo that could help yung mga communities natin to improve yung kanilang quality of life, sabi nga natin. Either dito sa region or across the country. Okay? So, we wanted to show yung concept kasi na to is, ang assumption, yung mga research na pinresent during the in-house review natin or yung during the review ng mga completed and ongoing projects is ang assumption, they will be utilized by our target beneficiaries. So, ganun siya. So, with that assumption, ang target kasi natin ngayon is, ang strategy natin, gusto nating ma-feel nung community yung impact ng ating university. So, hindi na yung mga farmers natin or beneficiaries ang pupunta dito sa atin. So, ang strategy natin is, kung ano yung mga na-generate nating technologies, tayo ang magdadala doon sa community na yon, community na napili natin. Okay? So, yung mga technologies na to, yun nga sabi natin is generated out of the mga research initiatives natin. So, kaya yun yung naging team natin ngayon sa 2024 Ride Festival.
Wow, talaga namang sir, ang interesting ng team natin ngayong this year. And Tama talaga ka dyan, namang partner. kaabang-abang sir. And for sure, maraming nag-aabang. And for sure, pupuntahan ito ng marami sir. And syempre, i-invite din natin, i-encourage din natin na puntahan nila. Yun. Yes, partner. So sir, proceed naman po tayo sa susunod na katanungan. Sir, sa paanong paraan po higit na nakakatulong sa pag-unlad ng ating komunidad ang pagdaraos po ng ganitong aktibidad? Ayan. So, sabi nga natin, as I have mentioned earlier, no? So, meron tayong, yung mga events kasi na hina-highlight natin sa RideFest is yung mga technologies na na-generate natin. So, ito yung mga technologies that can be adapted by our stakeholders so that para makatulong sa kanila. So, sabi nga natin, to improve yung kanilang quality of life. So, marami tayong mga potential na technology na develop dito sa CLSU na especially doon sa agriculture sector, no. Pero hindi lang doon nakafocus yung ating mga R&D initiatives. So, napaka-diverse kasi ng ating mga R&D initiatives dito sa university. So, meron tayong mga RDEs that are directed towards the crop production, livestock, fisheries, pero hindi lang doon. Meron din tayong mga RDEs or mga R&D trust na related naman sa socio-economics, education, humanities, arts, and gender and development. Meron din. So, yung kasing Ride Festival nga natin, yan yung nagiging venue natin to showcase yung mga technologies na ito. Ayan, sir. So, yun, dumako tayo, sir, ngayon sa, alam kong kung saan excited ang lahat. Yes. Ayan. Yes. Sir, ano nga po ba yung mga inihandang activities para sa isa-celebrate nating Ride Festival? And ano po yung mga schedule ng mga activities na to? Ayan. So, yung ating Ride Festival will start this Wednesday na, October 9 to 11. No? So, yung 3 araw na inilaan natin dito, so sa Ride Festival ay siniguro natin na punong-puno ng excitement o makabuluhan, tsak na aabangan ng ating mga students, tsaka yung ating mga different stakeholders, no. So titingnan ko lang itong ating kode ko, baka mamaya mamali ako ng schedule no. So October 9 yung first day natin ay magkakaroon tayo of course ng parade. So magi-start yan ng mga 6 o'clock ng morning So morning ito. So after the parade magkakaroon tayo ng opening ng ating exhibits. So yung mga booths natin doon sa MPG, okay? So, yan, yung ating mga kasamahan from RNE and yung ating mga different colleges ay doon nila i-showcase yung kanilang mga technologies na na-develop, no? So, pagandahan yata ito ng booth, no? Kasi medyo maganda-ganda yung ating, kumbaga, price ngayon. Ay, may premyo. May price ito, pagandahan to ng booth, no? So, Motivated, sir, yan. pang motivation natin, yung best booth daw is about 10,000 pesos. Wow, laki. Kaya yung pong mga gumagawa ng booth dyan ay pag-igihan na po natin, So, yan. For sure, sir, pinaghahandaan yan. Oo, pinaghahandaan ito. So, yun. So, yun yung ating, sa first day, opening ng booths, and then, after the opening ng ating exhibit ay yung ating opening program. Okay? So, ang ating in-invite na guest speaker is none other than the Director of the Bureau of Plant and Industry, Dr. Gerard Glenn F. Panganiban. So, siya yung ating guest speaker. Okay? Now, in the afternoon naman ay meron tayong plenary session. Okay? So, ang ating plenary speaker ay yung ating former President, Dr. Tereso A. Abella. Okay? Then, after the plenary session, doon na natin ilo-launch yung ating poster presentation. So, dito sa poster presentation natin ay nag-improve din tayo, nag-upgrade tayo ng konti. So, hindi na ito yung traditional na poster na meron tayong mga tarpaulin. But instead, pupunta na din tayo doon sa digital form. Yan. So, digital format tayo ngayon. So, nag-upgrade tayo doon. So, yung mga ongoing R&Ds na ipipresent via poster is sa kiosk gagamitin yan. Okay? So, and then yung ating mga completed will be in the red amphitheater, pero ito ay ipoproject na doon sa ating LED wall. Okay? Then, ipipresent nila live. Yan. So, yun yung ating first day, no? So, sa second day, sabi ko na, mahaba-haba ito, no? So, sa second day, meron tayong tinatawag na event para sa mga masasayahin, no? At yung event para sa masasayahin at yung gustong sumaya. Kasi ito yung event natin na
fun run. So, bawal yung malungkot. Okay? So, yun. Mag-start yan ng 6 a.m. And then, followed by yung 8 o'clock, yun na yung ating technical paper presentation ng completed R&D natin. 8 a.m. yan onwards. Okay? Now, the following day, it will be yung continuation ng ating paper presentation for the ongoing naman R&Ds. And then, i-add ko na din during the presentation ng ating either sa poster and sa paper presentation ay nag-invite tayo ng mga panel of experts to evaluate yung mga papers na ipipresent. Yan. So, simultaneously ay meron ding event na inorganize yung ating mga kasamahan from the Extension Office. So, shout out kay Sir Aldrin Badwa, no? Yung director ng Extension Office. Doon sa kwan naman ito sa Kamalig and doon sa FPJ Hall, yung tinatawag nilang Farmers and Partners Day. Okay? So, doon din sa Kamalig, during this time ay meron ding event na inorganize yung grupo naman ng ating mga kasamahan from CHSI. So, shout out. Sabi ko na, shout out tayo ng shout out ngayon eh. Kay Ma'am Celaira Castillo, yung Cook Fest natin tsaka yung fundraise. Doon gaganapin yan sa Kamalig. Ayan, yes. And then, syempre, hindi naman natin makakalimutan din, of course, yung ating mga students kasi meron ding event para sa kanila. Yung tinatawag nating Student Researchers Day. So, ipipresent naman nila doon yung kanilang output ng kanilang mga research or kanilang mga thesis. Sa second day din po yan, sir. Ito ay sa third day na ito. Oo. And then, yun nga, as a culminating activity ay doon naman gaganapin yung ating Researchers Gala. Okay? So, we are encouraging our STEAM faculty members and staff to participate. So, shout out uli ako doon sa ating kasamahan. Si Dr. Erickson de la Cruz kasi siya yung magbibigay sa atin ng isang lechong kalabaw. So, nag-sponsor siya ng lechong kalabaw. Ang laki nun, sir, Yan, para doon sa ating Researchers Gala. And then, syempre, yung director din ng SRC, balita ko, magpapakatay ito ng mga 10 kambing yata eh. Papaitan ba yan, sir? Si Director Neil Del Rosario, shout out sa inyo. So, tumatanggap pa po kami ng mga gustong mag-sponsor, baka meron pa, makipag-coordinate lang po kayo sa amin. So, yun po, yung ating mga event dito sa Ride Fest. So, medyo mahaba-haba. So, ayan guys, for sure excited lahat since nakita naman natin na hindi lang syempre pang faculty, pang mga staff, syempre included din yung ating mga farmers and yung mga students. So, ayan sir, talagang for sure pupuntahan to. And talagang ina-encourage din naman syempre natin lahat na i-experience, especially sa mga precious natin na first time makaka-attend ng Ride Festival. Talagang i-enjoy nyo and talagang marami din kayong matututunan. Ayan sir, nabanggit nga po sir kanina yung farmers. So, sino-sino po bang mga farmers yung pwedeng makalahok sa ating festival? Ayan, so, gusto ko lang linawin, kasi yung mga farmers natin malalapit sa atin. No? So, meron tayong mga in-invite na particular na mga cooperative na a-attend doon sa ating Farmers and Partners Day. Pero not necessarily na sila lang. Okay? So, itong event natin ay open to all. Okay? So, kung nasan ka man, mula Batanes hanggang Hulo, sabi nga nila, kung pwede kang pumunta dito, ay welcome po yung kung sino yung gustong umattend at makisaya doon sa ating Ride Festival. So, hindi po natin nililimit yan. Yan. So, yun sir. So, kunwari sir, ngayon may mga nakikinig sa atin na farmers or may tatay sila na farmers, ayan. So, pag sinabi nila, sir, pwedeng pumunta, sir, open sa lahat, open na open ang gate. Yes, open ang gate. Hindi natin i-close yung gate natin. Wala, open na open naman, tayo. Sir, wala po bang registration, gano'n, sa mga participants? Walang registration. At balita ko, yung mga nasa exhibit booth, sila yung magpapamigay pa ng mga prize. May mga palaro sila doon. And guys, narinig nyo, open po sa lahat, wala pong registration. Ang gagawin nyo lang po ay pumunta ng CLSU and i-enjoy ano nga ba yung mga inihandang activities. So, ayun, magkita-kita po tayo, sabi nga ni Sir, October 9 to 11. So, eto Sir, curious ako, di ba, madalas nilang sinasabi, research kayo ng research, nagpapakalbaliw kayo sa research. Ayan, ganyan. Siyempre, may mga tao pa rin, Sir, na parang tinitignan na bakit nababaliw yung mga tao sa research. So, ikaw, sir, bilang isang researcher po,
sa tingin nyo, bakit kailangan natin mas mag-invest pa sa research? Ayan. So, very interesting yung question na yun. Kahirap yatang sagutin, ha? Sir, ikaw pa, kayang-kaya mo yan, sir. Well, anyway, sige. Para sa akin kasi, no, so when you say research kasi, yung research kasi, it drives innovations. And then, yung innovations is are important economic drivers. Okay? So, kaya nga tayo dito sa CLSU, I would like to commend yung ating mga kasamahan na talagang nagpupursige na mag-research. Ano? So, lagi din naman nating naririnig na ito doon sa ating mga seniors and even our officials na duty din natin na mag-research. No? Although, sabi nga natin ay as a faculty member, kahit ang ating primary function is to teach, ay kasama din yung ating sa mandate yung ating research. So, wag nating kakalimutan siguro yon. Dahil doon din, balikan natin ano ba yung vision ng ating university. Di ba? So, CLSU as a national research university, di ba? For science and technology in agriculture and allied fields. So, yan. Kaya, yun. So, going back doon sa question mo, no? So, alam naman natin that everything that we enjoy today is a product of a long and extensive research. So, kaya talagang kailangan na malaki yung maging yung inilalaan na investment dito for the purpose of generating significant technological innovations. Yan. Kaya yun, ganun ka-importante yung research na yan. Yan. Ano naman, sir, masasabi mo sa mga, syempre may mga nagkikriticize pa din pagka, naka-invento ng ganito, ganyan. Invento, mga gano'n, syempre. Message na lang, sir, sa mga ganong tao na hindi pa din naniniwala sa kung ano nga ba yung kakayahan ng research, ano yung kaya niyang i-provide na makakapagpabago, syempre, kung ano yung way of living din natin. Well, yun, sabi nga natin, kung wala yung research na yan, yung mga ginagamit natin ay hindi natin ma-perfect yan. Okay? Yes. So, dun sa mga nagre-research ay nakakarinig pa rin ng mga negative comments. So, gamitin nyo lang yung mga naririnig nyong negative comments na parang maging inspiration to improve. Yan. Doon naman lagi ang bagsak kasi nun. So, wag mong isipin yung mga negative comments sa'yo. But gawin mo siya as inspiration to improve kung ano man yung iyong ginagawa. Yan. And eto, sir, sa mga students naman, any advice po sa mga fourth year natin na nagte-take ng research or ng thesis nila na syempre iba pinanghihinaan ng loob. Ayan. Any advisors bilang researcher na rin, ano yung para makapag-drive na makapag-push pa sa kanila? Ayan. So, unang-una, tigilan nyo munang mag-Facebook. Ayan. Narinig nyo na po kay Sir Jonathan. So, pan muna kayo sa social media. Ayan. Medyo laylo muna kayo. Huwag nyo namang stop, pero laylo. Kasi maraming distractions ngayon, lalo na dun sa, syempre, nasa digital age na tayo. Napakaraming distractions. So, pero, syempre, kung gusto nyo talagang makatapos ng maaga, ay talagang kailangan yung mag-focus kung ano yung tinatarget nyo. Okay? So, do not forget kung ano yung ine-aim nyo ba talaga. Okay? So, kung talagang gusto nyong makatapos ng research, ay paglalaanan nyo yan ng talagang mahabang panahon at mahabang oras. Ang pagsusulat po kasi ng mga thesis ay hindi na tatapos ng isang araw lang. Okay? So, wala pong research na isang araw nyo lang uupuan, tapos na kayo, including the data collection. No? Yes, sir. So, madugo po ito, kaya as early as ngayon, kung kayo ay meron ng mga naiisip, umpisahan nyo na pong magbasa ng mga literatures na articles, kailangan nyo, o mga related literatures na kailangan nyo dun sa inyong napiling topics. Yan. Siyempre, sir, lalo-lalo na kung yung topic na, kung saan naka-incline yung topic nila ay hindi ganun karami ang resources. Oh, yes. Correct yan. So, need talaga, sir, talagang masinsinan na magbasa, no? Yes. So, yun, sir, maraming salamat syempre sa pagsagot sa mga tanong namin. Okay. So, ayan, sa mga karadyo natin dyan, baka meron pa kayong mga katanungan regarding Ride Festival na gusto nyong masagot ni Sir Jonathan. Ayan, comment nyo lang po sa ating comment section para babasahin natin yan. And personally, matanong natin kay Sir Jonathan and masagot niya. Pero for now, ayan, magbasa muna tayo ng mga nagpapa-shoutout. Ayan, sa mga nanonood, kay Maymay Hidalgo, Slay, sabi niya.
Ayan, hello sa iyo, Maymay. Good afternoon. And good afternoon din, nanonood si Ate Yula D. Lanyada. Hello, Ate Yula. And syempre kay Jonaline Lamar. Good afternoon po, ang sabi niya. And kay Ma'am Joanne sa Tagle. Shout out sa bestie naming si Annalyn. Ay, grabe naman yung partner. Ang dami mo yatang fans na nag-aabang talaga sa'yo ngayon na. Ayan, kay Carlo Justo, pa-shout out po ng 3 kong anak. Ang dami naman po ng 3 mong anak. So, ayan, habang nag-aantay tayo ng comment or mga questions na pwede nating itanong kay Sir Jonathan, ayan, i-comment nyo lang guys and sasagutin natin yan. Ayan, sir, again, gusto din namin, sir, magpasalamat. Ayun, sir, ngayon ka na mag-shoutout, sir. Ayan, yun yung inaantay ko talaga yun. Ayun, sir, time na para mag-shoutout. Well, anyway, so before we end, syempre gusto kong magpasalamat sa Radyo CLSU for having me today, this afternoon, para ma-promote yung ating 2024 Research, Innovation, and Development Festival. So, syempre gusto nating i-acknowledge lahat ng ating working committees, yung ating steering committee headed by, of course, our University President, Dr. Evaristo A. Abella, then yung ating mga VPs, so Dr. Edgar A. Orden, the VP for Research and Extension, our VP for Academic Affairs, Dr. Rabelina Velasco, our VP for Administration, Dr. Ariel Mactal, and VP for Business Affairs, Dr. Karenina Romualdo. Siyempre, yung mga masisipag kong kasamahan sa URPO. So, shout out kay Ma'am Z na few weeks pa hindi na nakakatulog yata sa sobrang dami ng ginagawa niya doon sa office namin, tsaka yung kanyang mga 3 sidekick, no? So of course si Ma'am Franz Nogoy, kasama din natin, and yung mga bumubuo sa mga working committees natin. Yung mga R&D centers, medyo madami-dami ito pagbigyan niyo na ako. Mga kasamahan natin sa extension office, no? Mga kasamahan natin syempre sa academic programs, so lahat ng sumusuporta from the administration, sa business affairs. So, yung ating mga support unit, so hindi ko na kayo isa-isahin, baka putulin na ako nitong Radyo CLSU, no? So, ganito kasi talaga yung ating preparation. Malaki yung preparation natin sa Ride Festival, kaya all hands on deck sa atin dito sa event na to. So, yun. So, before you let me go, kung pakakawalan nyo na ako, no? So, gusto ko kayong uling imbitahan doon sa ating, at makaisa dito sa ating 2024 Research, Innovation, and Development Festival na gaganapin nitong coming Wednesday, October 9 to 11. So, tangkilikin po natin yung ating taon ng Ride Festival. Yan. Ayan, sir, mula kay Princess Ailera, tanong niya po, sir, sa paanong paraan niyo po maaaring mahikayat na mag-engage sa pagsulat ng research ang ibang estudyante na hindi masyadong na-appreciate ang essence nito? Nako. Ayan, mukhang magandang question yun, sir. Kasi dapat ang una dyan is yung drive ng tao. Yes. Okay? So, kasi kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, kahit anong advice ang ibigay ko sa'yo, kung wala kang drive, walang patutunguhan. Hindi ma-apply, hindi mo ma-apply, hindi siya applicable. Kaya, ang una dyan is dapat talagang decided kang makagraduate. Tama. Yun ang magandang motivation doon. Yun yung magandang motivation doon, sir. Kasi kung hindi ka decided makagraduate, kahit sabihin namin, mag-research ka, magsulat ka na, kung ayaw mo pang gumraduate at gusto mo pang maiwan dito sa CLSU, ayan, yun ang kasi doon, problem doon. Yeah. So, dapat is mag-uumpisa talaga sa kanila. Tama, sir. Yan. So, yun guys, magandang motivation din yun na since yung mga incoming 4th year, so mahaba pa yung time, so dapat nire-ready na din yung sarili na kailangan nyo talaga yon para graduate. Kailangan talaga yung thesis. Ayan. Ayan, may question pa ba tayo dyan, partner? Yes, partner. Mula naman kay Carlos Yulo. Iba yata yun. Kay Carlo Justo po, sir. Ayan, akala ko naabot na natin si Carlos Yulo Ayan, sa inyong palagay daw, sir, paano po natin mas ipapalaganap ang nararapat na pagtanggap sa paggawa ng research sa mga taong nasa bandang itaas daw po ng gobyerno? Nako, kalalim naman yata. Kaya nga po, sir. So, grabe yung question na yun, sir. Yes. So, I think naman, pag meron kasi tayong mga nagiging output, especially yung talagang makakatulong doon sa ating mga, sabi nga natin, doon sa mga beneficiaries natin, is I'm pretty sure that the government will support it. Okay? So, marami naman tayong mga nagiging output dyan na talagang makikita natin na mapapakinabangan ng ating mga kasamaan, especially yung ating mga farmers.
So pag nakita ng government yan, I'm pretty sure that makikita nila kung gaano ka-importante itong mga to at yun talaga yung susuportahan nila. Yes. Ayun, sir, i-add ko lang din na malaking avenue din tong RideFest sa mga Yes. ganong technology. Yes. In that, kung di ako nagkakamali, sir, last year na technology pitching po ay may mga invited na mga government agencies Yes. for funding. So, malaking avenue din na ma-showcase ano nga ba yung mga technologies talaga na nade-develop dito sa CLS. Yes. And yun naman din talaga ang purpose ng ating Yes, sir. Ride Festival, para ma-showcase natin anong mga available technologies ang meron tayo dito sa CLSU. Nasabi nga natin, pwedeng i-adapt ng ating mga stakeholders. Yeah. Ayan. Ayan, sir, mukhang nasagot na lahat ng question natin and pati question namin. Again, Ayan. sir, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon na ito. And syempre, sir, sa pagpapaunlak, kahit medyo na-delay tayo nung nakaraan. At sinipot nyo pa rin kami, sir, ngayon. Kung madidelay pa nga ngayon wala na akong isusuot na damit kaya yung aking damit ay pang mabigatan. Para sir, para po kayo attend ng hearing. Para akong PSG ngayon, yan. Ayan, sir, thank you so much po ulit. Ayan, hahabol pala ako. Ayan, go, sir. Hahabol ako, baka ma-outside ako lambu ako ngayon no? So yung aking nag-iisa, yung aking nag-iisa at love of my life. Wow, How sana sweet. all. Sa aking durling. Diyan ka lang, kung nasan ka man ngayon, diyan ka lang. Siyempre. Yung sa aking mga kids, si Sean, tsaka si Mishka. Then, batiin ko na rin yung aking mother na nagtatrabaho diyan sa Assessor's Office ng Talavera at sa kanyang mga kasama diyan sa Assessors. Ating Pe, hello. Ayan, hello po sa inyo. Yung aking mga kapatid, si David tsaka si Van, yung aking mga tito, tita, mga pamangkin diyan sa tsaka pinsan diyan sa Collado, Barangay Collado, Talavera. Siyempre, yung mga kasamahan ko sa department sa DABE tsaka kasamahan natin sa engineering and of course yung ating mga kasamahan sa Predict. Ayan. Shout out sa inyo. po sa inyo dyan. Yeah, thank you. Time check lang po tayo and now it's already 2:15 the afternoon. Ano po, segment po kami. So, ayan, syempre, dadako na tayo sa ating segment na Pick Your Stories. Yan. Kahit kami dalawa-dalawa. Okay na. Ayan po, ayan, muli tayo nagbabalik and syempre sa ating Pick Your Stories. And ayan, syempre sa unang Pick Your Stories natin, ayan, sa mga hindi po nakakaalam, ang segment po natin na to ay magpapakita kami ng pictures and i-share nyo lang sa amin ano ba yung experience nyo doon. So, first picture natin is kamalig. Ayan. So, yun guys, you can comment your core memory or mga experience nyo dyan sa kamalig. Yan. And babasahin namin yan. Pero syempre, habang nag-aantay tayo ng comment ng mga nakikinig sa atin Viewers ngayon. natin dyan. Ayan, ikaw muna partner, matanong muna kita. Ano yung isa sa mga core memory mo sa kamalig? Ayan, syempre, yung core memory ko sa Kamalig is bukod sa best place siya para mag-picture-picture, lalo na sa sunflower, talagang nakaka-unwind doon, partner. And after namin mag-exam, actually, partner, doon kami pumupunta para maglibot-libot doon and talaga mag-explore. And how about you, partner, naman yung core memory mo sa Kamalig? Ayun, yung during ng estudyante pa tayo, yan, tama ka doon na talaga namang maganda siyang puntahan para mag-relax or iba nga nating mga estudyante ay talagang doon pa nagre-review kasi talaga namang nakaka-relax yung ambience. Pero nitong mga nagwo-work na, pinaka-memorable sa akin yung pag may tinutour tayong bisita. Nakakatuwa, syempre makikita mo yung amusement sa mga mata nila. Isa yun sa mga nakakatuwa nga, parang tumatatak sa akin na pag may question sila, ganon. So, yung amusement nila, pag curious sila, talagang makikita mo sa mata nila, pag interesado sila dun sa nakikita nila, sunod-sunod yung tanong nila, especially sa mga farmers natin. Especially yung kamalig, di ba? Iba-ibang station yon. So, nandun pa lang sa station 1 para mauubos na yung oras nila. Kasi, ang dami na nila talagang questions para sa mga nandun na nakikita nila na talagang parang yung iba ay gusto din i-adapt yung mga kung ano yung nakikita nilang technology doon. And syempre, shout out din sa mga
kasama natin na nagtutour, yung mga tour guide natin sa Kamalig na talaga namang nag-explain sa kung ano yung tanong ng mga bisita natin. So, ayan. Wala pa bang nagko-comment dyan, partner? Sa kung Wala ano pa, yung... partner. So, mag-comment na po kayo para Ayan. aming O, basahin. go, guys. Comment na kayo dyan kung ano nga ba yung pinaka core Core memory memory. nyo sa Kamalig. Pero yan, na-shoutout na pala natin lahat. Ay, nanonood yung former teacher ko nung high school. Hello, Ma'am Amy. Ayan, Happy Hello Teacher's po. Day po. Ayan, but syempre, nung nakaraang Sabado, ipinagdiwang nga pala natin ang World Teacher's Day. Kaya, syempre, sa mga guro natin dyan, ayan, maligayang araw ng mga guro. Kahit medyo late na po, ayan. So, ala pa rin, partner, wala tayong comment dyan. So, talagang Wala pa tayo na rin, lang partner. yung nag-share ng mga core memory natin. memories. So, okay, baka dito sa next na picture natin, baka dito may ma-share na sila. Ayan, next picture po tayo. Siyempre, R&E Amphitheater. Yan, partner. Partner, yung naging experience, core memory ko naman dito sa RNE Amphitheater during nung Women's Month na kung saan dito ginanap yung Quiz Bee and sa pinalad kami, naging third place naman kami sa Quiz Bee. Ay, ang galing. Yan, kaya core memory siya, partner. Ayan. So, talagang maaalala mo kasi nanalo kayo. Ayan. Ayan. So, ako naman, mag-share din ako ng akin. Pinaka-core memory ko dyan is nag-present opening ng God Congress. Ayan, isa po kami sa mga kasali. Nag-present din ng paper, although hindi sa R&E ginanap. Pero dun lang din po, katabi lang din. So, ayan. Pero dyan po ginanap yung opening, kaya malaking, and yung, tawag dito, yung awarding, since yung paper po namin ay nanalo ng third Wow. best paper, ayan, sa student category po nung God Congress, ayan. Kaya medyo memorable din talaga yan sa akin. Ayan. And, wait lang, may nag-comment. Yes, partner, nag-comment. Ang comment niya ay, bumunot po ako ng sunflower sa Kamalig, tas late ko na nalamang bawal pala. Sorry po. I-reveal po ba natin yung pangalan na nag-comment kung sino po yung bumunot ng sunflower? Ayun. So, ayun guys, ayan, parang core memory sa kanya yan kasi late niya na nalaman na bawal pala. Gusto ko naman laman tuloy, anong ginawa niya after niya malaman bawal, tinanim niya ba ulit? Wala na, nakakatuwa yung mga ganitong yung mga ganitong parang isa sa mga core memory nila, yung parang mapapahamak sila. Ganun. Ayan. Ayun, may isa pang nag-comment. Sa Kamalig, ang first task ko bilang cash for work para mag-tour ng bisita na sa CLSU. Super kaba, huhu, ayan. Galing po yung comment na yon kay Carlo Justo. Ay, wow. Ayan. Diba, parang same nga kami na na isang core memory sa Kamalig yung nag-tour. pagtutour ng bisita. Kasi naalala ko yung pinakaunang tinur ko na bisita from Bangladesh Dugo-dugo yung ilong ko Nakaka-nosebleed. alam mo partner, yung explain na ganyan, parang mapapaisip na iintindihan pa ba ako ng mga to? Interesado pa ba sila sa sinasabi ko? So, ayun lang, nakakatuwa. Ayan. Ay, may nag-follow up comment sa bumunot ng sunflower. Nilanggam na po siya after. Ayan, sana dinisplay mo na lang. Sana nagtagal pa siya. So, ayun, guys. Ayan, maraming salamat sa pagsama sa amin. And sana sa mga next na episode pa natin, mas marami pa tayong mag-comment kasi nakakatuwa na marinig yung mga story ng iba dun sa mga pinifeature natin na lugar. Ayan. Kaya naman, magkita-kita po tayo ulit. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon na ito. And syempre, ayan, gusto na ulit natin pasalamatan and magbigay din tayo ng recap dun sa mga diniscuss kanina. So ayan, Ride Festival po magaganap ng October 9 to 11. So for October 9 po, meron po tayong nakapila na parade ng 6 a.m. Opening exhibit po ng mga products, product exhibit sa MPG po yan gaganapin. At susundan naman po ng opening program. And sa hapon po, magkakaroon tayo ng plenary session and poster presentation. And for October 10 po, magkakaroon tayo ng pan-run, technical paper presentation, yung mga completed, and syempre yung mga ongoing projects. And syempre, magkakaroon din po tayo ng Farmers and Partners Day na gaganapin sa Kamalig or sa MPG po ba? Ayan, sa FPJ po.
and sa Cook Fest po and fundraise na magaganap sa Kamalig. And for October 11 naman po, student paper presentation and researchers gala. Ayan. Kaya naman inaanyayahan po namin kayo na makisaya at makiisa po sa darating na Ride Festival, and especially po sa mga freshies natin dyan, and syempre sa mga new faculty and new staff. Ayan. It's time to enjoy and at the same time matuto. Ayan. Muli, maraming salamat po sa mga tumutok, sumubaybay, nagbigay ng komento and nag-share ng kanilang mga experience. Ayan, hinihiling din po namin ng inyong patuloy na pagsuporta sa aming programa tuwing araw ng Biyernes, 2 hanggang 3 ng hapon para sa talakayan. Ayan, magbabalik regular programming na po kami sa Friday again. Pasensya na po at medyo na-delay yung episode natin ngayon. Again, I am Julian DC Pagaduan. And I am Annalyn M. Paragison. And we are your hosts. And this is CLSU Matters, Issues and Stories That Matter. Ayan, medyo nawala na yan. Ayan, again, this is CLSU Matters. Kaya lagi namang tatandaan, in CLSU Matters, you matter. Ayan, thank you and God bless everyone. Happy weekdays. Ayan, thank you, sir. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Itugin mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng malate pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig makisalo, magkibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU.